Bakit parang may hawig ka sa dati kong asawa? Iyon ang tanong na binitawan ng mismong CEO ng Aragon Holdings, habang ang mga mata niyang mapanuri ay nakatitig ng diretso sa kanya. At si Ashley, sa gitna ng malamig at makinang na elevator, ay nanatiling nakatayo, isang janitress na ang tanging tangan ay isang basahang basa at ang tibok ng pusong nagwawala sa loob ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Ang hangin sa loob ng elevator ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga salita ay lumutang sa pagitan nila, mabigat at mapanganib. Nanigas si Ashley sa kanyang kinatatayuan. Ang uniforme niyang kulay asul ay biglang parang uniforme ng isang bilanggo. Ang bawat sulok ng kanyang isipan ay sumisigaw, umalis ka na. Kanina lang, ang mundo niya ay simple. Ang mundo niya ay umiikot lang sa amoy ng floor wax, sa ritmikong tunog ng kanyang mop na humahagod sa makintab na sahig, at sa listahan ng mga opisina at comfort room na kailangan niyang iwanang walang bahid ng dumi bago matapos ang kanyang shift. Ang 40 floor, ang executive floor, ito ang kanyang santuwaryo at ang kanyang impyerno. Dito, ang bawat pinto ay may nakaukit na pangalan ng isang nilalang na tila nakatira sa ibang mundo. Ang mga sahig ay natatakpan ng mamahaling carpet na nagpaparamdam sa kanya na ang bawat yapak niya ay isang kasalanan. At sa dulo ng pasilyo, naroon ang pinakamalaking opisina. Ang opisina ni Elvit Ronaldo Aragon, ang ang ama niya. Gabi-gabi, kapag ang buong palapag ay nababalot na sa katahimikan at tanging ang mahinang ugong na lang ng aircon ang kanyang kasama, may ritual si Ashley. Maingat niyang itutulak ang kanyang cart papasok sa opisina nito. Hindi ito kasama sa utos sa kanya, pero ginagawa niya pa rin. Lilinisin niya ang sahig, pupunasan ang mga alikabok sa napakalaking mahogany desk, at aayusin ang mga magazine sa coffee table. Ngunit ang huling bahagi ang pinakasagrado. Lalapit siya sa mesa. Sa gilid nito, may isang dekalidad na silver picture frame. Larawan iyon ni Envy Aragon, nakangiti habang may hawak na tropeo. Sa likod niya ay ang nagniningning na logo ng Aragon Holdings. Gwapo ang ama niya, kahit may mga guhit na ng karanasan sa gilid ng kanyang mga mata. May otoridad ang kanyang tindig. Mayaman. Makapangyarihan. Lahat ng bagay na hindi maibibigay ng ina niya, lahat ng bagay na ipinagkait sa kanila. Huwag, anak ti. Ang boses ng kanyang ina ay bumabalik sa kanya, isang alaala na kasing linaw ng umaga, ngunit kasing sakit ng isang sugat na hindi gumagaling. Nasa loob sila ng isang umuugang jeepney, pauwi mula sa isang check-up sa ospital na hindi na nila binalikan pa. Payat na ang kanyang ina noon, naninilaw ang balat, at ang bawat paghinga ay tila isang pakikipaglaban. Pero ang mga mata nito, nang tumitig sa kanya, ay may apoy pa rin ang isang huling habilin. Huwag na huwag kang magpapakilala sa kanila, bulong nito, habang ang mga butuhan nitong daliri ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso. Hindi mo sila kilala. Mapanganib sila, Ashley. Tandaan mo iyan. Ang pamilyang iyan sinira nila ako. Huwag mong hayaang sirain ka rin nila. Pagkatapos ng ilang linggo, pumanaw ang kanyang ina. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang bilin na iyon, isang kupas na larawan ng isang lalaking hindi niya dapat kilalanin bilang ama, at isang kwintas na may maliit na susi na hindi niya alam kung ano ang bubuksan. Kaya narito siya ngayon, isang janitress sa kumpanya ng sarili niyang ama. Isang multo sa gusaling nagtataglay ng kanyang apelyido. Sumusunod sa utos ng ina, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay may isang suwail na pagnanais, ang makita, kahit sa malayo, ang lalaking naging dahilan ng lahat. Nagsisisi ka ba? Naaalala mo pa ba siya? Sige, itutuloy ko mula sa puntong iyan, kumpleto at buo. Ngayong gabi, pagod na si Ashley. Inabot na siya ng 10:00 sa paglilinis. Nang matapos siya sa opisina ni A.V. Aragon, maingat niyang isinara ang pinto. Bago siya tuluyang umalis, muli niyang sinulyapan ang nakasarang pinto na gawa sa dark wood. Sa likod niyon ay ang mundo ng lalaking dapat niyang kamuhian. Ngunit sa tuwing naroon siya, sa katahimikan ng gabi, hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang lungkot. Habang itutulak na niya ang kanyang card, may isang kislap na pumukaw sa kanyang mata, sa ilalim mismo ng mesa sa labas ng opisina. Isang lapis. Isang mamahaling Mont Blanc na lapis, kulay itim na may gintong mga detalye. Malamang ay nahulog ito mula sa bulsa ng ama niya. Dahan-dahan siyang yumuko at dinampot iyon.
Sa gilid nito, nakaukit ang maliliit na letra, CG. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Mainit pa, na para bang hawak lang ito ni Ronaldo kanina. Para itong isang maliit na piraso ng buhay nito na napunta sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, naisip niyang isauli ito. Ngunit naig ang isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Itinago niya ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Isang maliit na sikreto. Isang maliit na tropeo. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa pantry para kunin ang kanyang bag na abutan niya roon si Manang Letty, isa sa mga kasamahan niyang janitress na nagtitimpla ng kape. "Uy, Ash! Pavip ka na naman sa taas ha? Anong meron sa opisina ni Sir? Ginto ba yung mga inidoro doon at kailangan mong bantayan?" Kantyo ni Manang Letty na may kasamang tawa. Isang pilit ng ngiti ang isinukli ni Ashley. "Wala naman po, Manang. Sinisigurado ko lang po na malinis. Alam niyo na, baka biglang dumating yung mga importanteng bisita." Ito ang palusot niya, gaya ng dati. "Naku, ikaw na bata ka. Sa sobrang sipag mo, baka ikaw na ang ipromote niyang si biro pa nito. Sige na, mag-ingat kapag uwi." Gabi na. Tumango si Ashley at nagpaalam. Ang service elevator, gaya ng madalas mangyari, ay may nakasabit na karatulang EV order. Napabuntong hininga na lang siya. Wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang main elevator, ang elevator ng mga empleyado, ng mga bisita, ng mga taong kabilang. Habang naglalakad siya sa malawak na pasilyo patungo sa hilera ng mga gintong elevator, pakiramdam niya ay bawat yapak niya ay maling-mali. Ang suot niyang gomang sapatos ay tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan ng mamahaling marmol na sahig. Pinindot niya ang para sa ground floor. Habang dahan-dahang nagsasara ang pinto, isang kamay ang biglang humarang dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang dalawang lalaki. Agad nanlamig ang buong katawan ni Ashley. Ang isa ay mas bata, marahil ay nasa 30 anyos. Matangkad, nakasuot ng itim na polo shirt at slacks na bagay sa kanya. May dala itong leather portfolio. Ngunit ang mga mata nito ang nakakuha ng atensyon ni Ashley. Matalas, mapanuri, at tila binabasa ang buong pagkatao niya sa isang tingin lang. Pero ang lalaking kasama nito ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Si Ronaldo Aragon. Sa personal. Hindi na lang isang larawan sa desk. Hindi na lang isang anino sa dulo ng pasilyo. Nandito siya, 1 metro lang ang layo sa kanya. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito na maihalong amoy ng sigarilyo at kape. Mukha itong pagod, medyo gusot ang kwelyo ng kanyang puting long sleeves, pero naroon pa rin ang aura ng kapangyarihan na hindi mo maaaring ipagkamali. Agad na yumuko si Ashley, itinago ang mukha sa likod ng kanyang buhok na bahagyang nakawala sa pagkakatali. Nagdasal siya na sana'y maging invisible siya. Na sana'y hangin na lang siya na hindi nila mapapansin. "Dad, I told you, we can handle the Cebu expansion without rushing," sabi ng nakababatang lalaki. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may diin, tila sanay ng kontrahin ang mas nakatatanda. "Bruce, alam mong kailangan nating maunahan ang mga tan. This is not just about expansion, it's about dominance," sagot ni Ronaldo, ang boses ay pagod ngunit matatag. "Bruce." Iyon pala ang pangalan niya. Siya si Bruce Velasco, ang anak ng matalik na kaibigan at business partner ni Ronaldo. Madalas niyang marinig ang pangalan na iyon sa mga tsismisan ng mga sekretarya. Sinasabi nilang siya ang kanang kamay, ang tagapagmana ng Velasco Group, at ang pinakamatalik na kaibigan ng anak ni Ronaldo. Biglang umalog ang elevator. Isang mabilis at malakas na yugyog na sinundan ng biglaang paghinto. Nataranta si Ashley, nawala ng balanse, at nabitawan ang basahang-basa na hawak niya. Tumama ang balikat niya sa braso ni Ronaldo Aragon. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. "Naku, sorry po, sir. Pasensya na po," sabi niya, nanginginig ang boses, habang mabilis na yumuko para damputin ang basahan na nahulog sa paanan nito. Ngunit naunahan siya ng kamay ni Ronaldo. Dinampot nito ang basahan na tila hindi alintana ang dumi. At nang iabot nito sa kanya, hindi niya magawang iangat ang kanyang ulo. "Okay lang," sabi ni Ronaldo. Pero hindi niya binitawan agad ang basahan. Hinintay niyang mag-angat ng tingin si Ashley. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingin, nagtama ang kanilang mga mata. Doon nangyari iyon.
Ang pagtigil ng mundo. Ang paghinto ng lahat ng tunog maliban sa dagundong sa loob ng kanyang dibdib. Tinitigan siya ni Ronaldo. Hindi tingin ng isang sihi sa isang hamak na janitress. Iba. May pagtataka. May pag-aalinlangan. Tila may hinahanap sa kanyang mukha. Tinitigan nito ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kurba ng kanyang mga labi. Naramdaman ni Ashley na namula ang kanyang pisngi. Ang kaba ay naging purong takot. Nakilala niya ba ako? Impossible. At doon binitawan ni Ronaldo ang tanong. Ang tanong na gumimbal sa buong pagkatao niya. Bakit parang may hawig ka sa dati kong asawa? Hindi nakasagot si Ashley. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang babalang nag-aapoy, huwag kang magpapakilala mapanganib sila. Sir, iyon lang ang nagawa niyang ibulong. Naku, baka po nagkakamali lang kayo. Marami lang po sigurong kamukha. Hindi agad sumagot si Ronaldo. Naramdaman ni Ashley ang bigat ng titig nito, tila sinusubukang basagin ang pader na bigla niyang itinayo. Sa wakas, ang lalaking nagngangalang Bruce ang bumasag sa tensyon. Dahan-dahan itong humakbang ng bahagya, sapat lang para maputol ang kanilang titigan. Dad, baka naiilang na siya. Let's go. Ang tono niya ay magalang pero may pahiwatig na utos. Tumingin si Ronaldo kay Bruce at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Ashley. May bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha, pero tumango ito. Pasensya na, miss. May mukha kang hindi ko lang makalimutan. Sakto namang umandar muli ang elevator at pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang pinto sa ground floor. Iyon na ang hudyat na hinihintay ni Ashley. Sige po. Mauna na po ako, sabi niya, halos magkanda utal-utal. Mabilis siyang lumabas, hindi na lumingon pa. Naglakad siya ng mabilis, palayo sa lobby, palayo sa mga matang iyon. Sa loob ng elevator, habang nagsasara ang pinto, nanatiling nakatingin si Bruce sa papalayong anyo ni Ashley. Sa isip niya, isang pangungusap ang nabuo, hindi lahat ng janitress, marunong tumitig ng ganyan. Nang makalayo si Ashley, sumandal siya sa isang pader, sa hindi gaanong mataong bahagi ng lobby para habulin ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang lapis sa kanyang bulsa ay tila mas bumigat. Inilabas niya ang kanyang palad, nanginginig ito. Kumalma ka, Ashley. Nagkataon lang yon. Isang pagkakamali. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Para i-distract ang isip, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Napadako ang kanyang mga mata sa isang mahabang pader na tinatawag nilang B. Aragon Gallery. Puno ito ng mga naka-frame na larawan, mga larawan ng tagumpay ng kumpanya, mga ribbon-cutting ceremonies, mga board meetings. At sa gitna ng lahat, may isang seksyon para sa pamilya. Nilapitan niya ito, na para bang may isang hindi nakikitang puwersa na humihila sa kanya. Naroon si Ronaldo kasama ang isang eleganteng babae at isang dalagitang kamukhang-kamukha nito, ang kasalukuyan niyang pamilya. Si Daniela at Clarice. Iglinala pa niya ang kanyang tingin sa mga lumang litrato. Isang mas batang Ronaldo na karga-karga ang isang sanggol. Isang larawan sa isang beach. At doon, sa isang sulok, sa isang lumang litrato na medyo kupas na ang kulay, natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila nawala. Isang larawan ng pamilya. Isang mas batang Ronaldo Aragon nakangiti. Sa tabi niya, isang batang babae na may malaking ribbon sa buhok. At sa pagitan nilang dalawa, nakaakbay si Ronaldo sa isang babaeng simple lang ang ayos, nakangiti ng matamis sa kamera. Ang babaeng iyon kilalang-kilala niya. Iyon ang mukhang nakikita niya sa panaginip gabi-gabi. Ang mukhang huli niyang hinalikan bago ito pumikit magpakailanman. Ang kanyang ina. Pero hindi iyon ang gumimbal sa kanya. Ang gumimbal sa kanya ay ang katotohanang kasama ito sa larawan ng pamilya Aragon. Nakatayo sa tabi ng ama niya, na para bang siya ang reyna, na para bang sila ang tunay na pamilya. Ang mga salita ng kanyang ina ay bumalik, sinira nila ako. Hinawakan ni Ashley ang malamig na salamin ng picture frame, nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Isang tanong ang kumawala sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pagkalito, sakit at takot. Mama, anong ginagawa mo sa picture na to?
Gabi na nang makauwi si Ashley sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, ngunit ang larawan sa gallery ng Aragon Holdings ay tila isang multong sumunod sa kanya. Ang imahe ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan, ang ngiti ng kanyang ina, isang ngiting hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ang ngiti ni Mama Elena niya ay laging pagod, laging may bakas ng lungkot. Ngunit sa litratong iyon, sa tabi ni Ronaldo Aragon, ang kanyang ina ay masaya. Kumikinang ang mga mata nito, puno ng pag-ibig at pag-asa. Paulit-ulit na tanong ang bumabagabag sa kanya, habang nakahiga siya sa kanyang lumang kama, nakatitig sa kisaming may mga mansa ng tubig. "Bakit ka naroon, Ma?" "Sabi mo sinira ka nila. Pero sa litratong iyon mukha kang buo." Ang bilin ng kanyang ina, "Huwag kang magpapakilala, mapanganib sila," ay tila isang pader na bakal na humaharang sa kanya. Ngunit ang larawang iyon ay isang maliit na siwang sa pader, isang siwang na nagpapakita ng isang nakaraang hindi niya alam, isang katotohanang maaaring iba sa lahat ng ipinaniwala sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Ashley sa trabaho na may bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat sulok ng gusali ay tila may bagong kahulugan. Ang sahig na pinupunasan niya ay sahig na nilakaran ng kanyang ina. Ang mga pader ay mga saksing pipi sa kung anumang nangyari. Dahil sa pag-iisip, naging mas maingat siya, mas mapagmasid. Isang gabi, habang naglilinis siya malapit sa isa sa mga maliliit na conference room sa executive floor, narinig niya ang mga boses mula sa loob. Medyo nakaawang ang pinto. Normal sana niyang lalagpasan ito, ngunit ang isang pangalan na kanyang narinig ay nagpatigil sa kanya. Ang habilin ni Lolo. "Malinaw yon, Dad. Ang mana ay dapat mapunta sa mga legal na tagapagmana." Boses iyon ng isang babae, pamilyar sa kanya mula sa mga tsismis. Si Clarice, ang half-sister na hindi niya kilala. Itinulak ni Ashley ang kanyang cart sa isang sulok na hindi gaanong kita at nagkunwaring nagpupunas ng isang paso ng halaman. "Clarice, we are following the will," sagot ng boses ni Ronaldo, pagod at iritado. "Pero may mga probisyon na kailangan nating pag-aralan. The company's stability is at stake." "Stability? O baka naman may iba ka pang iniisip," may pait sa boses ni Clarice. "Narinig ko ang mga bulungan, Dad. May hinahanap ka raw. Isang multo mula sa nakaraan. Huwag mong sabihing babalikan mo pa ang issue tungkol sa babaeng yon." Nanigas si Ashley. "Babaeng yon? Ang kanyang ina." "That's enough," sigaw ni Ronaldo, ang boses ay dumagundong kahit sa siwang ng pinto. "Wala kang alam sa mga nangyari. Respetuhin mo ang alaala ni Elena." "Elena!" Sa unang pagkakataon, narinig niya ang kanyang ama na binigkas ang pangalan ng kanyang ina. Hindi ito isang masamang panaginip. Totoo ang lahat. Umalis si Ashley mula sa lugar na iyon na tuliro. Ang mga salitang gimana, legal na tagapagmana, at ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang bilin ng kanyang ina ay hindi lang pala isang babala, ito ay isang piraso ng isang mas malaking palaisipan na ngayon pa lang niya nakikitang nabubuo. Sa sobrang pagkalito, hindi niya namalayang napunta siya sa pantry para magtimpla ng kape, kahit hating gabi na. Kailangan niya ng kahit anong magpapagising sa kanya, kahit anong mag-aalis ng bigat sa kanyang ulo. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang tasang may umuusok na 3 in negatibo isa coffee, nang may isang aninong tumabi sa kanya. Mahirap talagang kalaban ang antok, ano? Napalingon si Ashley at nakita si Bruce, nakasandal sa pinto ng pantry, hawak na sarili niyang mug. Wala na ang formalidad sa suot nito, nakasuot lang ito ng simpleng itim na t-shirt at jeans. Mukhang galing din ito sa mahabang araw ng trabaho. "Sir Bruce," nautal niyang sabi, "agad na napatayo." "Bruce na lang." "Wala tayo sa boardroom," sabi nito na may maliit na ngiti. Lumapit ito at nagtimpla ng sarili niyang kape mula sa coffee maker na para lang sa mga executives. "At saka, umupo ka. Mukhang mas kailangan mo iyang upuan kaysa sa akin." Dahan-dahang umupo muli si Ashley, hindi alam ang sasabihin. Bakit siya kinakausap nito? "You look like you've seen a ghost," sabi ni Bruce, habang umuupo sa tapat niya. Ang mga mata nito ay mapanuri pa rin, pero ngayon ay maihalong pag-aalala. "Pagod lang po siguro, Bruce," mabilis niyang sagot, yumuko para pagtakpan ang gulo sa kanyang mukha. Hindi ito sumagot agad. Hinipan nito ang kanyang kape bago nagsalita.
Alam mo, janitress din ang lola ko dati. Sa isang pabrika ng sapatos sa Marikina. Sabi niya, ang pinakamahirap na parte ng trabaho ay hindi ang pagod sa katawan, kundi ang pakiramdam na invisible ka. Na para kang parte ng Webless, nakikita ka pero hindi ka talaga tinitingnan. Nag-angat ng tingin si Ashley, nagulat sa sinabi nito. Sa lahat ng mga bagay na inaasahan niyang maririnig mula sa isang tulad ni Bruce Velasco, hindi iyon kasama. Pero ikaw, pagpapatuloy nito, tinititigan siya ng diretsyo. Hindi ka mukhang invisible. In fact, you look like you're seeing everything. Isang kilabot ang gumapang sa batok ni Ashley. Ano ang ibig niyang sabihin? Umiti lang si Bruce. Huwag kang mag-alala, sikreto lang natin yon. Inilahad nito ang isang paper bag na dala pala nito. Gutom ka na siguro. Kumain ka muna. Sa loob ng paper bag ay 2 siopao. Mainit pa. Inaku, wag na po. Nakakahiya, tanggi niya. Sige na. Ayoko kasing kumain mag-isa. Samahan mo na ako, pilit nito, at sa tono nito, alam ni Ashley na wala siyang magagawa kundi tanggapin. Habang sabay silang kumakain sa katahimikan ng pantry, hindi mapigilan ni Ashley na pag-aralan si Bruce. May kabaitan sa kanya na hindi niya inaasahan. Isang kabaitan na mapanganib. Dahil sa kabila ng lahat, siya ay anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Parte siya ng mundong sinabi ng kanyang ina na dapat niyang iwasan. Ngunit sa mga sandaling iyon, habang kinakain niya ang siopao na bigay nito, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng gaan. Isang klase ng kilig na hindi niya dapat maramdaman. Masarap ba? Tanong ni Bruce, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Tumango lang si Ashley, puno pa ang bibig. Good. Para naman kahit paano may maganda sa gabi mo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang laro ng pag-iwas at pagkikita. Palaging may paraan si Bruce para makita siya. Minsan, mag-iiwan ito ng isang bote ng tubig sa kanyang cart. Minsan, sasabayan siya sa elevator at kakamustahin lang. At sa bawat pagkikita nila, lalong lumalalim ang pagkalito ni Ashley. Natutuwa siyang may nakakapansin sa kanya, ngunit natatakot din siya sa kung saan ito maaaring humantong. Isang hapon, habang naglilinis siya ng hallway sa 40 floor, naramdaman na naman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang amoy ng mamahaling pabango na maihalong lungkot ay iisa lang ang nagmamay-ari. Misty! Ang boses ni Ronaldo Aragon ay mahina, halos nag-aalangan. Huminto si Ashley sa pagmumop, ngunit hindi siya humarap. Nanatili siyang nakatalikod, ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa handle na para bang iyon ang kanyang kalasag. May gusto lang sana akong ipakita sa'yo, sabi nito. Sa kabila ng takot, may isang hindi maipaliwanag na kuryosidad na nag-udyok sa kanyang dahan-dahang lumingon. Nakita niya si Ronaldo na hindi mukhang si. Ang mga balikat nito ay bahagyang nakayuko, at sa mga mata nito ay may isang damdaming hindi niya mabasa, pagsisisi, pangulila, o baka naman pareho. Mula sa pitaka nito, maingat nitong kinuha ang isang maliit at kupas ng litrato. Halatang luma na ito, ang mga gilid ay bilugan na dahil sa katagalan. Inilahad nito ang litrato sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Ashley habang inaabot iyon. At nang makita niya ang nasa larawan, tila huminto ang kanyang paghinga. Ang kanyang ina. Si Elena lang. Nakaupo ito sa isang damuhan, nakayakap sa kanyang mga tuhod, at nakangiti sa kung sinumang kumukuha ng litrato. Ang ngiti nito ay totoo, walang halong pag-aalinlangan. Ang buhok nito ay hinahangin, at ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha nito, na nagbibigay buhay sa kanyang simpleng ganda. Ito ang inang hindi niya nakilala. Siya si Elena, bulong ni Ronaldo, na para bang ang pagbigkas sa pangalan ay isang panalangin. Ang una kong asawa. Ang nag-iisang babaeng minahal ko ng totoo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Ashley na parang mga bubog. Sinungaling! Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Kung mahal mo, bakit mo iniwan? Bakit mo hinayaang mamatay siyang mag-isa at mahirap? Kamukhang kamukha mo siya, pagpapatuloy ni Ronaldo, hindi alintana ang bagyong namumuo sa loob ni Ashley. Lalo na ang mga mata mo. May lungkot pero palaban. Ganyan-ganyan siya noong una kaming nagkakilala. Hindi na kaya ni Ashley.
Ang bawat salita ni Ronaldo ay isang dagok sa alaala ng kanyang ina, sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang galit na matagal na niyang itinatago ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Galit para sa lalaking ito na kayang-kayang magsalita ng pag-ibig pagkatapos ng lahat ng sakit na idinulot nito. Pasensya na po, sir, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Maingat niyang ibinalik ang litrato. Marami pa po akong kailangang linisin. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis niyang tinalikuran si Ronaldo, itinulak ang kanyang cart, at lumakad palayo na halos patakbo na. Iniwan niya ang sihi na nakatayo sa gitna ng hallway, hawak ang isang kupas na larawan at may mukhang mas lalong nalilito. Nagpatuloy si Ashley sa paglalakad hanggang sa marating niya ang pinto ng fire exit. Itinulak niya iyon at pumasok sa hagdanan na amoy alikabok at semento. Doon, sa katahimikan, sumandal siya sa malamig na pader at hinayaang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Lungkot. Galit. Pagkalito. Ang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na bumuhos. Ang imahe ng masayang ina sa litrato at ang alaala ng naghihirap niyang ina ay naglalaban sa kanyang isipan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang lalaking sumira sa kanila o ang inang nagmahal sa kanya? Sabi ko na nga ba, dito kita mahahanap. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Nag-angat siya ng tingin at nakita si Bruce, nakatayo sa may pinto, may pag-aalala sa kanyang mukha. Dahan-dahan itong lumapit, ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw sa hagdanan. Okay ka lang, tanong nito, ang boses ay malumanay. Agad na pinunasan ni Ashley ang kanyang mga luha. Okay lang ako. Napuwing lang. Isang palusot na kahit siya ay hindi naniniwala. Umupo si Bruce sa isang baitang ng hagdan, hindi masyadong malapit, pero sapat na para maramdaman niya ang presensya nito. Hindi ito nagsalita agad. Hinayaan lang siya nitong kumalma. Ang simpleng pananahimik nito ay mas nakatulong kaysa sa anumang salita. Nakita ko kayo kanina ni Dad, sabi ni Bruce pagkaraan ng ilang sandali. Anong pinag-usapan niyo? Wala, mabilis niyang sagot. Tungkol lang sa paglilinis. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Bruce. Ashley, hindi ganoon kausapin ni Dad ang mga empleyado niya. Lalo na ang isang janitress. At lalong-lalo na, hindi niya ipinapakita ang laman ng wallet niya sa kung sino-sino lang. Natigilan si Ashley. Nakita pala nito ang lahat. Tinitigan siya ni Bruce at ngayon ang mga mata nito ay seryoso. Wala na ang mapaglarong ngiti. May isang linggo na akong nagmamasid. Sa tuwing nandyan si Dad, nag-iiba ka. Nagiging balisa. Laging nakayuko. Takot, pero kasabay noon may galit. At siya naman, hinahanap ka ng tingin niya na parang may utang na loob siyang kailangang bayaran. Huminga ito ng malalim bago binitawan ang mga salitang tila sampal na gumising sa kanya. Parang iba ang kinikilos mo kapag kasama si Dad. Hindi ito tungkol sa trabaho mo, hindi ba? May mas malalim na dahilan. May koneksyon kayo sa isa't isa. Ang puso ni Ashley ay kumabog ng napakabilis. Huli na siya. Nahuli na siya ni Bruce. Ang sikreto niya ay hindi na gaanong sikreto. Ang pader na itinayo niya ay unti-unti nang ginuho ng mga titig at tanong ng lalaking ito. Ng lalaking unti-unti na ring gumugulo sa puso niya. Tinitigan niya si Bruce, ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong takot at pagmamakaawa. Huwag, please. Huwag mong alamin. Ngunit wala nang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay manatiling tahimik, habang ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas sa anino, handa nang magpakita sa liwanag. Ang mga salita ni Bruce sa hagdanan ng fire exit ay tumatak na parang bakal na nagbabaga sa isipan ni Ashley. May koneksyon kayo sa isa't isa. Simula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang dating simpleng laro ng pagmamasid ay naging isang komplikadong sayaw ng pag-iwas. Si Ashley, na dati isang multo sa sarili niyang kagustuhan, ay naging isang multo dahil sa takot. Bawat anino sa pasilyo ay tila si Bruce na nag-aabang. Bawat pagbukas ng pinto ng elevator ay nagdudulot ng kaba sa kanyang dibdib, sa takot na si Ronaldo ang laman yon. Ang dating kilig na hatid ng mga munting sorpresa ni Bruce, ang bote ng tubig, ang siopao, ang mga ngiti, ay napalitan ng isang mapait na pag-aalinlangan. Bahagi siya ng kanila. Anak siya ng kaibigan ng kanyang ama. Ang kabaitan nito ay isang bitag,
isang matamis na laso na hindi niya dapat tinikman. Paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili ang huling habilin ni Mama Elena, huwag kang magtiwala. Isang araw, sa oras ng tanghalian, nagpasya si Ashley na kumain na lang sa pantry kaysa lumabas. Umuulan sa labas at ayaw niyang makipagsiksikan sa mga jeepney. Dala ang kanyang baon na kanin at pritong isda, umupo siya sa isang sulok, umaasang walang makakapansin sa kanya. Ngunit tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Pumasok si Bruce sa pantry, may dalang sariling lunchbox. Nang makita siya nito, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa mukha nito, isang ngiti na hindi umabot sa mata, isang pag-aalangan. Ash, bati nito, ang boses ay mas mahina kaysa dati. Pwede ba tayong mag-usap? Bago pa man makasagot si Ashley, isang matinis at may otoridad na boses ang pumuno sa buong silid. Bruce, darling. I've been looking all over for you. Pumasok si Clarice Aragon na parang isang bagyo, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na sumisigaw ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, at ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pantry. Tila isang diyosa na napadpad sa kusina ng mga mortal. Kasunod niya ang ilang empleyado mula sa marketing department, na biglang nanahimik nang makita ang eksena. Agad na lumapit si Clarice kay Bruce at kumapit sa braso nito, habang ang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Ashley na parang isang mandaragit na nakakita ng kanyang biktima. So, this is her, sabi ni Clarice, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Tiningnan niya si Ashley mula ulo hanggang paa, at ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang mapanghamak na ngisi. Ang sikat na janitress. Naramdaman ni Ashley na uminit ang kanyang mga pisngi. Ang lahat ng tao sa pantry ay nakatingin na ngayon sa kanila. Ang kanilang mga bulungan ay parang tunog ng mga bubuyog na handang manuklaw. Clarice, stop it, mariing sabi ni Bruce, sinusubukang alisin ang kamay ni Clarice sa kanyang braso, ngunit mas lalo lang itong kumapit. Stop what, Bruce? Ang pagsasabi ng totoo. Tumingin si Clarice sa paligid, sa mga empleyadong ngayon ay mga manonood na. Alam niyo ba, itong babaeng to, hindi lang basta tagalinis. Mukhang may iba pa siyang agenda. Lumapit si Clarice kay Ashley, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig. Huminto ito sa tapat ng mesa ni Ashley at tiningnan ang baon nito. Fried fish and rice. How quaint. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ashley. Sabihin mo sa akin, Miss whatever your name is. Magkano ang pangarap mo? Sapat na ba ang isang tulad ni Bruce para makuha mo ang gusto mo? Wala po kayong alam sa sinasabi niyo, bulong ni Ashley, ang boses ay nanginginig. Gusto niyang tumayo at umalis, pero ang kanyang mga binti ay tila napako sa sahig. Oh, I know exactly what I'm talking about, tumaas ang boses ni Clarice. Nakikita ko ang mga tingin mo sa kanya. Nakikita ko kung paano kanya binibigyan ng atensyon. Isang hamak na janitress na sinusubukang umakyat sa lipunan sa pamamagitan ng pag-akit sa isang mayamang lalaki. How pathetic. You're nothing but the gold digger janitress. Ang mga salitang key gold digger janitress ay tumama kay Ashley na parang isang malakas na sampal. Ang kahihiyan ay isang alon na lumamon sa kanya. Nakita niya ang mga nagpipigil ng tawang mukha ng ibang empleyado, ang kanilang mga mapanghusgang tingin. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Bruce. Hinihintay nila ang kanyang reaksyon. Hinihintay ni Ashley. Sa isang maliit na bahagi ng kanyang puso, umasa siya. Umasa siyang ipagtatanggol siya nito. Nasasabihin nitong, tumigil ka, Clarice. Mali ka. Ngunit si Bruce ay nanatiling tahimik. Nakita ni Ashley ang paghihirap sa kanyang mukha. Ang galit sa mga mata nito ay nakatutok kay Clarice, ngunit may pag-aalinlangan din nakita niyang nagbuka ang bibig nito para magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Nag-igting ang kanyang panga. Tumingin ito sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ashley ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Clarice, awa. At pagsuko. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ashley. Ang katahimikan ni Bruce ay isang sigaw na mas malakas kaysa sa lahat ng panlalait ni Clarice. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin na sa pagitan ng isang Aragon at isang hamak na janitress, alam na niya kung saan siya lulugar. Ang huling habilin ng kanyang ina ay bumalik na parang kulog. Mapanganib sila. Hindi sila mapagkakatiwalaan.
At sa unang pagkakataon, naintindihan niya ang buong bigat ng mga salitang iyon. Hindi lang si Ronaldo ang tinutukoy ng kanyang ina, kundi silang lahat. Ang buong pamilya. Ang buong mundo nila. Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Luha. Hindi na niya ito napigilan. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Nabunggo niya ang kanyang upuan na lumikha ng malakas na kalabog sa nanahimik na pantry. Hindi niya tiningnan si Bruce. Hindi niya tiningnan si Clarice. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya, mga mukha ng panghusga at tsismis. At pagkatapos, tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng pantry, palabas ng gusali, patungo sa malakas na ulan sa labas. Hindi niya alintana ang pagkabasa. Ang bawat patak ng ulan ay tila sinusubukang hugasan ang dumi ng kahihiyan na idinulot sa kanya, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Sumakay siya sa unang jeepney na dumaan, hindi alam kung saan pupunta. Sa loob ng umuugang sasakyan, habang nakatingin sa mga patak ng ulan sa bintana, muling bumalik ang isang alaala. Ang kanyang ina, nakaupo sa tabi niya, payat at nanghihina. Ang alaala kung paano nito ikinuwento, sa kauna-unahan at huling pagkakataon, kung paano ito iniwan ni Ronaldo. Iniwan niya kami, anak, bulong ng ina niya noon, ang boses ay puno ng sakit. Isang araw, sabi niya babalik siya. Pero hindi na siya bumalik. Pagkatapos ng ilang buwan, nalaman ko na lang na may iba na siyang pamilya. Isang pamilyang mas karapat-dapat daw sa kanya. Isang pamilyang hindi kahiya-hiya. Ganito rin ba ang naramdaman mo, ma? Tanong ni Ashley sa kawalan habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Ganito ba kasakit ang iwanan? Ang pagtawanan? Ang iparamdam sa'yo na wala kang halaga? Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na lang para sa sarili niya. Ito ay sakit para sa kanilang dalawa ng kanyang ina. Ang sakit ng dalawang henerasyon ng mga babaeng minaliit at tinapakan ng iisang pamilya. At sa gitna ng sakit na iyon, isang bagong damdamin ang isinilang. Isang damdamin na mas malakas kaysa sa kahihiyan, mas matatag kaysa sa lungkot. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Tama na, sabi niya sa sarili. Tama na ang pagtatago. Tama na ang pagiging biktima. Ipinahid niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. May determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Ashley na nakayuko lang. Hindi na siya ang Ashley na tatakbo na lang. Bumaba siya ng jeep. Sa ilalim pa rin ng ulan, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone. May isang numero doon na matagal nang nakatago sa kanyang phonebook, isang numerong ibinigay ng kanyang ina bago ito mamatay. Kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa batas, siya ang tawagan mo. Mabuti siyang tao. Attorney Palomares. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadayal niya ang numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga siya ng malalim. Hello, Attorney Palomares, sabi niya, ang boses ay basag ngunit may bagong tatag. Ako po si Ashley. Anak po ako ni Elena. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kinabukasan, hindi na pumasok si Ashley sa trabaho. Nagpunta siya sa maliit na opisina ni Attorney Palomares sa isang lumang gusali sa Maynila. Isinalaysay niya ang lahat, ang bili ng kanyang ina, ang pagkikita nila ni Ronaldo, ang mga salita ni Clarice, ang pananahimik ni Bruce. Nakinig ng mabuti ang matandang abogado. Pagkatapos niyang magsalita, isa lang ang tanong nito. Ano ang gusto mong gawin, Hisha? Tumingin si Ashley sa labas ng bintana, sa abalang kalsada ng Maynila. Ang dating pagkalito ay napalitan na ng isang malinaw na layunin. Gusto ko pong malaman ang katotohanan, sabi niya, lumingon pabalik sa abogado. Kailangan ko po ng test. Nang gabing iyon, bumalik si Ashley sa Aragon Holdings. Ngunit hindi bilang isang janitress na takot. Pumasok siya na may misyon. Alam niyang ito na marahil ang huli niyang gabi doon. Pumunta siya sa 40 floor. Tahimik at madilim. Pumasok siya sa opisina ni Ronaldo Aragon. Ang lugar na dati kanyang lihim na santuwaryo ay ngayon isang crime scene kung saan hahanapin niya ang ebidensya. Hindi niya kailangang maghanap ng matagal. Sa maliit na banyo sa loob ng opisina, sa ibabaw ng lababo, nakita niya ang hinahanap niya, isang pilak na suklay. May ilang hibla ng buhok na naiwan dito.
Buhok na kulay itim na may mga puti na. Buhok ni Ronaldo Aragon. Gamit ang isang tissue, maingat niyang kinuha ang ilang hibla. Inilagay niya ito sa isang maliit na plastic na Ziploc bag na dala niya. Habang hawak niya ang maliit na bag, tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang kawawang janitress na umiiyak sa pantry kanina. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang ebidensya. Ito ang kanyang sandata. Ito ang simula ng laban. Hindi na ako tatakbo, bulong niya sa sarili. Panahon na para maningil. Ang mga araw na lumipas matapos makuha ang hibla ng buhok ni Ronaldo ay isang mahabang paghihintay na puno ng kaba. Bawat tunog ng telepono ay nagpapatindig sa balahibo ni Ashley. Bawat paglipas ng oras ay tila isang pagsubok sa kanyang bagong tuklas na katapangan. Hindi na siya pumasok sa Aragon Holdings. Ang kanyang unipormeng asul ay nakatupi na sa isang sulok ng kanyang aparador, isang simbolo ng buhay na tuluyan na niyang tinalikuran. Ang tanging kanlungan niya ay ang maliit na opisina ni Atty. Palomares, na naging kanyang tagapayo at halos tatay na rin sa loob ng maikling panahong iyon. Handa ka na ba, Hisha? Tanong ng abogado isang umaga, habang hawak ang isang selyadong brown envelope na naglalaman ng kanyang kapalaran. Tumawag ang legal department ng Aragon Holdings. Nagpatawag sila ng isang hearing tungkol sa iyong baseless claims. Gusto nilang tapusin ito ng mabilisan. Tumango si Ashley, kahit na ang puso niya ay kumakarera. Ang kanyang mga kamay, nakapatong sa kanyang mga tuhod, ay nanlalamig. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida na ipinahiram sa kanya ng asawa ng abogado, ang pinakadesenteng damit na isinuot niya sa buong buhay niya. Ngunit sa ilalim ng damit na iyon, pakiramdam niya ay hubad na hubad ang kanyang kaluluwa. Opo, attorney, sabi niya, ang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang nararamdaman. Panahon na po. Ang pagpasok sa boardroom ng Aragon Holdings ay ibang-iba ngayon. Hindi siya pumasok bilang isang janitress na may hawak na mop. Pumasok siya bilang isang kalaban, kasama ang kanyang abogado. Ang mahabang lamesa na dati pinupunasan niya ay puno na ngayon ng mga taong makapangyarihan, ang mga miyembro ng board. Ang mga mukha nila ay seryoso, mapanuri at walang emosyon. Sa dulo ng lamesa, nakaupo si Ronaldo Aragon, ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Sa tabi nito ay si Clarice, na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi, na para bang nanonood ng isang nakakatawang palabas. At sa kabilang panig, katabi ng isa sa mga board member, ay nakaupo si Bruce. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Ashley ang isang bagyo ng emosyon sa mga mata nito, pagsisisi, pag-aalala, at isang tanong na hindi nito masabi. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Ang sakit ng kanyang pananahimik sa pantry ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi pa naghihilom. Let's start, sabi ng abogado ng mga Aragon, isang lalaking may makapal na salamin. We are here to address the ludicrous claims made by certain Ashley Cruz, represented by Attorney Palomares. This is a waste of the board's time, but for the sake of formality, we will hear you out. Kalmadong tumayo si Attorney Palomares. Inilatag niya sa mesa ang isang lumang dokumento na nakalagay sa isang plastic sleeve. Hindi po kami naparito para mag-aksaya ng oras, sabi niya, ang boses ay malinaw at may otoridad. Naparito kami para itama ang isang pagkakamaling matagal nang itinago. Bago po natin pag-usapan ang aking kliyente, nais ko po munang ipakita ito. Kinuha ng abogado ng Aragon ang dokumento. Tiningnan niya ito at unti-unting nawala ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinasa niya ito kay Ronaldo. This is certified true copy of a marriage certificate, patuloy ni Attorney Palomares. Dated 30 years ago. Between F. Ronaldo Aragon and a certain Miss Elena Santos. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, ang kanilang mga bulungan ay parang dagundong. That's impossible, sigaw ni Clarice, napatayo. Your mother is the only wife of Isvay father. Tumingin si Ronaldo sa dokumento, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mukha niyang parang bato ay unti-unting nagkaroon ng lamat.
Tumingin siya kay Ashley, at sa unang pagkakataon, nakita niya rito hindi ang isang janitress, kundi ang multo ng nakaraan. Pero hindi pa po tayo tapos, sabi ni Atty. Palomares. Naglabas siya ng isa pang dokumento. Ang birth certificate ni Ashley. Ito naman po ang birth certificate ng aking kliyente, si Ashley. Ashley Santos Aragon. Nakasaad dito ang pangalan ng ina, Elena Santos Aragon. At ang pangalan ng ama, Ronaldo Aragon. Kasungalingan, muling sigaw ni Clarice. Kahit sino pwedeng gumawa ng peking dokumento. Kung ganoon, sabi ni Atty. Palomares, at kinuha niya ang selyadong brown envelope. Ito na. Ang sandaling hinihintay. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila mas malakas kaysa sa isang pagsabog. Upang wala na pong pag-aalinlangan, sabi niya, habang inilalabas ang resulta. Nagpagawa po kami ng isang FIFI test, gamit ang FIFI sample mula sa aking kliyente, at isang sample na nakuha mula kay Emmy Aragon. At narito po ang resulta. Ibinigay niya ang papel sa abogado ng Aragon na basang-basa na ng pawis. Nanginginig itong binasa ang resulta, at pagkatapos ay napatingin kay Ronaldo na may gulat at takot. Tumingin si Atty. Palomares sa lahat ng nasa silid. At sa malinaw at hindi nag-aalinlangang boses, sinabi niya ang mga salitang babago sa lahat. The result shows a 79.9% probability that Ronaldo Aragon is the biological father of Ashley Santos Aragon. Kung kanina ay katahimikan, ngayon ay tila nawalan ng hangin ang buong silid. Walang humihinga. Walang gumagalaw. Si Ronaldo, na kanina pa nakatingin sa kawalan, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ashley, ngunit tila hindi siya nito nakikita. Tila tinitingnan nito ang isang nakaraang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang kanyang mga labi ay nanginig. At sa isang boses na basag at puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha, ibinulong niya ang tanong na gumimbal sa buong pagkatao ni Ashley. Anak kita. Ang dalawang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ashley. Hindi na ito tanong ng isang sihi sa isang janitress. Iyon ay tanong ng isang ama sa isang anak na ngayon lang niya nakilala. Sa isang iglap, ang lahat ng galit na inipon niya ay tila naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan, isang kakaibang lungkot, isang kakaibang panghihinayang. Pek-geth! Lahat iyek kasinungalingan. Ang sigaw ni Clarice ang bumasag sa mahikong sandali. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkalito. Tumingin siya sa kanyang ama. Dad! Tell them it's a lie. Tell them. Ngunit si Ronaldo ay hindi makasagot. Nakatingin pa rin ito kay Ashley, ang kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. I hate you. I hate all of you, sigaw ni Clarice, at sa isang marahas na kilos, itinabig niya ang kanyang upuan at nag-walkout palabas ng boardroom. Isinarado ang pinto ng malakas na halos mabasag ang salamin nito. Ang kaguluhan ay nagsimula. Ang mga miyembro ng board ay nag-usap-usap ng malakas. Ang mga abogado ay nagtatalo. At si Ashley, sa gitna ng lahat, ay nakatayo lang doon, nanginginig, hindi alam kung saan titingin, hindi alam kung ano ang mararamdaman. Nakuha na niya ang gusto niya. Napatunayan na niya kung sino siya. Ngunit bakit pakiramdam niya ay mas lalo siyang nawawala? Naramdaman niyang tila umiikot ang kanyang paningin. Ang mga boses ay humina at naging isang ugong na lang. Hinawakan niya ang gilid ng mesa para suportahan ang sarili. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umangat, malinaw at matatag. Tama na. Lahat ay napahinto at napatingin. Si Bruce. Nakatayo na siya ngayon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board, ang mga abogado, at si Ronaldo. The results are clear. The documents are legal, sabi niya, ang kanyang boses ay may bigat ng otoridad na ngayon lang narinig ng lahat mula sa kanya. Tumingin siya sa pintong nilabasan ni Clarice, at pagkatapos ay sa kanyang ama. Lahat ng ito ay dapat matagal ng inayos, sabi niya, may bahid ng pagsisisi sa kanyang tono. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Naglakad siya. Hindi palayo. Kundi papalapit. Papalapit kay Ashley. Nilampasan niya ang mga upuan,
ang mga nagtatakang mukha, hanggang sa huminto siya sa harap mismo ni Ashley, na nakatingin sa kanya na mailuha sa mga mata. Dahan-dahan, iniangat ni Bruce ang kanyang kamay. Sa harap ng lahat ng tao sa silid na iyon, sa harap ng kanyang ama, sa harap ng mga taong humusga sa kanya, hinawakan ni Bruce ang nanginginig na kamay ni Ashley. Mahigpit. Mainit. Isang pangako. Tumingin siya sa mga mata ni Ashley at pagkatapos ay sa lahat ng nasa silid. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay puno ng isang damdaming matagal na niyang itinatago. Siya ang kapatid ni Clarice. At siya rin ang babaeng mahal ko. Ang huling mga salita ay isang deklarasyon. Isang pagpili. Isang paninindigan. Sa gitna ng nasirang pamilya at gumuho ng mga kasinungalingan, sa harap ng isang bagong katotohanan, isang bagong pag-asa ang isinilang. At iyon ay nasa anyo ng isang lalaking sa wakas ay pinili kung saan siya tatayo, at isang babaeng sa wakas ay nahanap ang isang taong hahawak sa kanyang kamay sa gitna ng bagyo. Ang mga salitang binitawan ni Bruce sa boardroom, siya rin ang babaeng mahal ko, ay umalingaw sa buong gusali, ngunit para kay Ashley, isa itong pagsabog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga nagtatakang mukha ng board members at ng tulalang si Ronaldo, ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Bruce na nakahawak sa kanya. Isang hawak na dapat ay magbibigay ng lakas, ngunit para sa kanya, isa itong kadena. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mukha ng kanyang ina na pagod at may sakit. Ang amoy ng lumang apartment nila. Ang tunog ng kanyang pag-iyak sa gabi. Ang bigat ng bawat sentimong pinagtrabahuhan nila. Ang sakit. Ang lahat ng sakit. At ang lalaking nakahawak sa kamay niya ngayon, sa kabila ng lahat ng kabaitan nito, ay konektado sa pamilyang naging sanhi ng sakit na iyon. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang kanyang kamay. Ang pagkawala ng init ay tila sampal sa kanilang dalawa. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Bruce, ngunit hindi na siya nag-atubili. Ashley, tawag nito, sinusubukang abutin siyang muli. Ngunit si Ashley ay tumalikod na. Naglakad siya, pagkatapos ay tumakbo. Tinakbuhan niya ang lahat, ang boardroom, ang mga titig, ang mga tanong, ang katotohanan. Tinakbuhan niya si Bruce. Hindi siya umuwi sa kanyang inuupahang kwarto. Alam niyang hahanapin siya doon. Nagpalipas siya ng magdamag sa maliit na opisina ni Atty. Palomares, sa isang lumang sofa, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Walang tulog. Walang salita. Tanging ang mga alaala lang ang kanyang kasama. Kinabukasan, sa kabila ng pakiusap ng abogado na manatili muna, nagpumilit siyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang sarili niyang mundo, kahit gaano pa ito kagulo. Pagdating niya sa tapat ng kanyang apartment, may isang figura na nag-aabang sa kanya sa labas ng pinto. Si Bruce. May dala itong dalawang paper bag, ang mukha nito ay pagod, ang mga mata ay namumugto, na tila hindi rin ito natulog. Nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi nito. Ash, salamat sa Diyos, sabi nito, lumalapit. I was so worried. Pinuntahan kita kina attorney, pero sabi niya kailangan mo raw ng espasyo. Hindi sumagot si Ashley. Kinuha niya ang kanyang susi at binuksan ang pinto. Nagdala ako ng pagkain, sabi ni Bruce, sinusundan siya sa loob. Lugaw. At tukwat baboy. Paborito mo, di ba? Inilapag nito ang mga paper bag sa kanyang maliit na lamesa. Ang amoy ng mainit na lugaw ay pumuno sa silid, isang amoy na dapat ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit para kay Ashley, ito ay isang paalala ng isang buhay na hindi na niya maaaring balikan. Umalis ka na, Bruce, sabi niya, ang boses ay malamig, habang nananatili siyang nakatalikod. Narinig niya ang paghinto nito sa kanyang likuran. Ashley, please. Mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi niya. Meron, pilit nito. Yung nangyari kahapon yung sinabi ko di. Dahan-dahang humarap si Ashley. Ang lahat ng sakit, galit at pagkalito ay nasa kanyang mga mata. Ang alin, Bruce? Yung sinabi mong mahal mo ako. Sa harap nilang lahat. Sa harap ng ama ko. Sa harap ng anak ng kaibigan niya. Nasaktan si Bruce sa tono niya, kitang-kita ito sa kanyang mukha. Ginawa ko yon dahil totoo. Ginawa ko yon para ipagtanggol ka. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ashley.
Ipagtanggol ako. Bruce, hindi mo naintindihan. Ang ginawa mo mas lalo mo lang akong inilagay sa alanganin. Paano? Paanong naging mali ang pagpili sa'yo? Dahil hindi lang ako ang pinili mo, halos pasigaw niyang sabi, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. Pumili ka. Pero ang pamilya mo at ang pamilya ko magkaaway sila. Anak ako ng taong sumira sa nanay ko. At ikaw anak ka ng matalik na kaibigan niya. Isa ka sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Bruce na parang suntok. Hindi totoo yan. Hindi ako katulad nila. Talaga, tanong ni Ashley, ang boses ay puno ng pait. Nasaan ka noong pinapahiya ako ni Clarice sa pantry? Nasaan ka noong tinawag niya akong gold digger janitress? Bruce, nanahimik ka. Pinili mo ang katahimikan. At ang katahimikan mo, iyon ang pumatay sa akin. Yumuko si Bruce, ang pagsisisi ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. I'm sorry, bulong nito. Natakot ako para sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin. Pinagsisisihan ko iyon, Ashley. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko. Ang pagsisisi mo, hindi na maibabalik ang sakit, malumanay niyang sabi. Hindi na nito mabubura ang katotohanan na sa tuwing titingnan kita, maaalala ko sila. Maaalala ko ang lahat ng ginawa nila sa amin. Lumapit ito, sinusubukang abutin ang kanyang mga kamay, ngunit umatras siya. Isang pader na hindi nakikita ang bigla niyang itinayo sa pagitan nila. Bigyan mo ako ng pagkakataon, pagmamakaawa ni Bruce. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na iba ako. Na iba tayo. Umiling si Ashley habang isang luha ang tuluyang pumatak. Hindi ko kaya, Bruce. Sa ngayon hindi ko kaya. Binuksan niya ang pinto. Please, umalis ka na. Tinitigan siya ni Bruce, ang mga mata nito ay puno ng sakit at determinasyon. Aalis ako ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon, susuko na ako. Huminga ito ng malalim, ang boses ay puno ng isang pangakong nanginginig. Hindi kita iiwan, Ashley. Kahit itulak mo pa ako palayo. Hindi kita iiwan. Pagkasabi noon, tumalikod ito at umalis, iniwan ang mainit na lugaw at ang bigat ng kanyang mga salita sa malamig na silid. Isinara ni Ashley ang pinto, sumandal dito, at tuluyang napahagulgol. Kinabukasan, ginawa ni Ashley ang isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. Sumakay siya ng bus papunta sa probinsya, sa isang maliit na sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ina. Dala ang isang pumpo ng puting bulaklak, umupo siya sa tabi ng puntod. Ang pangalan sa lapida ay simple lang, Elena Santos. Walang aragon. Walang asawa. Isang patunay ng buhay na ipinagkait dito. Matt, bulong niya habang hinahaplos ang malamig na semento. Nanalo po ako. Napatunayan ko na. Anak niya ako. Pero bakit po parang talo pa rin ako? Ikinuwento niya ang lahat. Ang tungkol sa safety test, sa boardroom, kay Clarice. At ikinuwento niya ang tungkol kay Bruce. May lalaki, mamabait siya. Inaalagaan niya ako. Ipinagtanggol niya ako sa huli. At sinabi niyang mahal niya ako. Huminto siya, ipinahid ang luhang dumaloy. Pero tama po ba ito? Tama po bang maging masaya sa tabi ng isang taong konektado sa kanila? Hindi ko po ba kayo trinatrador kapag ginawa ko iyon? Ang hangin lang ang sumagot sa kanya, isang malamig na haplos sa kanyang pisngi. Niyakap niya ang puntod na para bang yayakap niya ang kanyang ina. Ang gulo-gulo, matulungan niyo po ako. Nagtagal siya roon hanggang sa magsimulang dumilim. Habang naglalakad siya palabas ng sementeryo, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at nakita niya ang isang mukhang hindi niya inaasahang makikita sa lugar na iyon. Si Ronaldo Aragon. Mukha itong mas matanda kaysa sa huli niyang kita. Ang mga guhit sa mukha nito ay mas malalim, ang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Ashley, sabi nito, ang boses ay pagod. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit bumaba ito ng kotse at sumunod sa kanya. Alam kong galit ka sa akin, sabi nito. At may karapatan ka. Walang salita ang makakapagpaliwanag o makapagpapatawad sa mga pagkakamali ko. Pero nandito ako ngayon. Huminto si Ashley, ngunit hindi pa rin ito tiningnan. Para saan pa? Para sa'yo, sabi nito.
Alam kong huli na ang lahat para sa nanay mo. Huli na para humingi ng tawad sa kanya. Pero para sa'yo baka hindi pa. Sa wakas ay tiningnan siya ni Ashley. Ano ang gusto ninyo? Gusto kong bumawi, sabi ni Ronaldo, ang boses ay basag. Gusto kong maging ama sa'yo, kahit sa paraang alam ko lang. Bumalik ka sa kumpanya. Hindi bilang janitress. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang sasakyan. I'm offering you the position. Acting Executive Assistant to the C. Natulala si Ashley. Ano? Gusto kong makasama ka. Gusto kong makilala ka. At gusto kong matuto ka. Ito ang mamanahin mo balang araw. Dapat mong pag-aralan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Please, anak. Hayaan mo akong bumawi. Hindi alam ni Ashley ang sasabihin. Isang posisyon. Isang alok. Isang desperadong pagsubok ng isang ama na bumawi sa nawalang panahon. Pag-iisipan ko po, iyon lang ang nagawa niyang isagot bago nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan si Ronaldo na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse, hawak ang isang folder na naglalaman ng isang imposibleng alo. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa kanyang apartment, pagod ang katawan at isipan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula kay Bruce. Ang puso niya ay lumaktaw ng isang tibok. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ash, aalis ako papuntang Cebu. May kailangan lang ayusin para sa kumpanya. Maybe this will give you the space you need. Pero babalik ako. I meant what I said, Ash. Hindi kita iiwan. Tinitigan ni Ashley ang screen ng kanyang telepono. Ang lalaking minamahal niya ay aalis. Ang amang nagkasala sa kanya ay nag-aalok ng kapatawaran sa anyo ng isang trabaho. Napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Mag-isa na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pag-iisa ay may kasamang dalawang mabibigat na pagpipilian na babago sa takbo ng kanyang buhay. Ang tanong ay, alin ang una niyang haharapin? Ang unang araw ni Ashley bilang acting executive assistant to the CEO ay parang isang panaginip na hindi niya alam kung paano tatapusin. Ang kanyang lumang uniforme na kulay asul ay napalitan ng isang itim na blazer at slacks na binili para sa kanya ni Atty. Palomares. Ang kanyang mop at cart ay napalitan ng isang leather-bound na planner at isang laptop. Ang kanyang desk ay hindi na isang maliit na locker sa basement, kundi isang malaking lamisang gawa sa salamin at bakal, ilang hakbang lang ang layo mula sa pinto ng opisina ng kanyang ama. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga titig. Ang mga dating kasamahan niyang janitor ay yumuyuko na lang kapag nakakasalubong siya, hindi alam kung paano siya babatiin. Ang mga empleyadong dati hindi siya pinapansin ay gumingiti na ngayon sa kanya, mga ngiting peke at puno ng kuryosidad. Ang mga sekretarya sa executive floor na dati nagsitsismisan tungkol sa kanya ay bumubulong na ngayon sa kanyang likuran. Yan na yung janitress na naging instant anak daw. Grabe ang swerte, no? Isang test lang, mayaman na. Narinig ko, nag-walkout daw si Ma'am Clarice. Sabi nila, gold digger daw talaga. Bawat bulong ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sinubukan niyang huwag pansinin. Sinubukan niyang maging propesyonal. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa trabaho, pag-aayos ng schedule ni Ronaldo, pagbabasa ng mga ulat ng kumpanya, pag-aaral sa bawat departamento. Si Ronaldo naman, sa kabila ng pagiging abala, ay naglaan ng oras para turuan siya. Sa mga unang linggo, may distansya pa rin sa pagitan nila. Ang kanilang mga pag-uusap ay laging tungkol sa trabaho. Ngunit paminsan-minsan, sa gitna ng pagpapaliwanag tungkol sa isang financial report, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya na may isang tingin na puno ng panghihinayang. You have your mother's eyes, sabi nito isang hapon, habang sabay silang nagkakape sa loob ng opisina nito. Matalino. Mabilis matuto. Pero laging may lungkot. Hindi sumagot si Ashley. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa hawak na tasa. Ang pagbanggit sa kanyang ina ay isang sugat na hindi pa rin niya kayang salatin. Gabi-gabi, bago matulog, tinitingnan niya ang huling text message mula kay Bruce. Babalik ako. Hindi kita iiwan. Halos isang buwan na itong nasa Cebu. May mga gabi na gusto niya itong tawagan. Gusto niyang marinig ang boses nito.
Gusto niyang sabihin na namimiss niya ito. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay naroon pa rin, matibay at mataas. Isang araw, ipinatawag siya ni Ronaldo sa opisina nito. May board turnover meeting tayo bukas, sabi nito, ang boses ay seryoso. I will officially announce your position. At ipapaliwanag ko ang plano ko para sa hinaharap ng kumpanya. Tumingin ito sa kanya. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Ashley. Opo, sir. Ronaldo. O dad. Kung kaya mo na, pakiusap nito, ang boses ay mahina. Tumango lang si Ashley. Ang salitang edad ay tila isang dayuhang salita na hindi kayang bigkasin ng kanyang dila. Kinabukasan, ang tensyon sa loob ng boardroom ay mas matindi pa kaysa noong araw ng hearing. Naroon ang buong board of directors, ang mga abogado, at ang mga department heads. Nakaupo si Ashley sa tabi ni Ronaldo, ang kanyang mga kamay ay maginaw sa kaba. Nagsimula si Ronaldo sa pamamagitan ng isang ulat tungkol sa estado ng kumpanya. Pagkatapos, huminga ito ng malalim. As you all know, there have been recent developments in EV personal life that have affected this company, simulan niya. I want to formally introduce to you Dean's daughter, Ashley Aragon. Lahat ng mata ay napunta kay Ashley. Ngumiti siya ng pilit. She will be working closely with me to learn the ropes of this company. It is in my hope that in time, she will be ready to take on a bigger role. Ito ang habilin sa akin ng lolo ninyo, na ang Aragon Holdings ay mananatili sa dugo ng mga Aragon. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang pinto ng boardroom ay bumukas ng malakas. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Clarice, mas payat, ang mga mata ay may apoy ng galit. Nakasuot ito ng puting-puti na damit na parabang isang anghel na bumaba mula sa langit para maghatid ng paghukom. At sa tabi niya, may isang lalaking nakakapit sa kanyang braso, isang lalaking mayabang ang tindig, nakasuot ng mamahaling suit, at may isang ngising nakakainsulto. Anong ibig sabihin nito, Clarice? Tanong ni Ronaldo, napatayo. Huwag kang mag-alala, Dad, sabi ni Clarice, ang boses ay matamis na mailason. Naglakad siya papasok, kasama ang lalaki. Hindi ako naparito para manggulo. Naparito lang ako para ipakilala ang aking fiancé, si Amy Anton de Villa. Yumuko ng bahagya ang lalaki. At para isilbi sa inyo ito. Mula sa kanyang Hermes bag, kinuha niya ang isang makapal na sobre at inihagis ito sa lamesa sa harap ni Ronaldo. Ano to? Tanong ng abogado ng Aragon. Isang demanda, sagot ni Clarice, ang ngiti ay lumawak. Isang demanda para questionin ang pamamahagi ng mana. Ayon sa aking mga abogado, may sapat na basehan para questionin ang iyong katinuan, Dad. Lalo na't bigla ka nalang kumilala ng isang bastarda at binigyan mo pa ng posisyon sa kumpanya. Clarice, that's enough, sigaw ni Ronaldo, ang mukha ay namumula na sa galit. Hindi pa ako tapos, sigaw pabalik ni Clarice. Tumingin ito kay Ashley, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. At ikaw? Akala mo nanalo ka na? Isang pirasong papel at ilang hibla ng buhok. Hindi sapat yan para makuha mo ang pinaghirapan ng pamilya ko. You are nothing. A scheming, gold-digging whore, just like your mother. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo ni Ashley. Ang pag-atake sa kanyang ina ay isang suntok na nag-alis ng hangin sa kanyang mga baga. Naramdaman niyang nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Isti-ifi, dagundong ng boses ni Ronaldo. Ngunit bago pa man may makakilos, isa pang boses ang narinig mula sa pinto. Isang boses na kalmado, pagod, ngunit puno ng yelo. Ang lahat ng ginawa niyo laban din sa akin. Lahat ay napalingon sa pinto. Nakatayo roon si Bruce. Galing ito sa biyahe, halata sa suot niyang gusot na polo at sa pagod sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Clarice at sa lalaking katabi nito. Bruce, bulong ni Ashley, hindi makapaniwala. Naglakad si Bruce papasok sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa hangin. Huminto siya sa pagitan ng pamilya Aragon at ng buong board. Lahat ng paninira na ginawa mo, Clarice, sabi niya, ang boses ay mababa ngunit malinaw. Lahat ng pagdududa na isinaksak ninyo sa isip ng aking ama, sabi niya, tumingin sa ilang board members.
Lahat ng sakit na idinulot ninyo sa kanya, sabi niya, ang mga mata ay napunta kay Ashley. Laban din sa akin. Dahil ang pamilya Aragon ay pamilya ko na rin. At ang babaeng sinisiraan ninyo ay ang babaeng paninindigan ko. Tumingin si Clarice sa kanya na may halong gulat at galit. How dare you? Traitor ka. Tumingin si Bruce kay Ronaldo. Tito, I'm sorry. I should have been here sooner. Pagkatapos, tumingin siya kay Ashley. Ang yelo sa kanyang mga mata ay natunaw, napalitan ng isang malambot at nag-aalalang tingin. Ang isang buwan ng pagkawalay ay naglaho sa isang iglap. Ashley. Ngunit hindi na kayang sumagot ni Ashley. Ang lahat ng emosyon, ang gulat sa pagdating ni Bruce, ang sakit sa mga salita ni Clarice, ang tensyon sa buong silid, ay biglang bumuhos at lumamon sa kanya. Ang pag-ikot ng kanyang paningin ay lumala. Ang mga boses ay naging isang malayo at humihinang ugong. Ang mga kulay ay nagsimulang maghalo-halo. Bruce, bulong niya muli bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Bruce na tumatakbo palapit sa kanya. Ang mga braso nito ay nakaunat para saluhin siya. Pagmulat niya ng mata, ang una niyang naamoy ay ang pamilyar na amoy ng ospital, antiseptic at kalungkutan. Nakahiga siya sa isang kama, ang puting kumot ay nakatakip sa kanya. May nakakabit na ihidrip sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Bruce, nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasubsob sa gilid ng kama, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, na para bang natatakot itong kapag binitawan siya, ay mawawala siyang muli. Hinaplos niya ang buhok nito. Agad itong nagising, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ashley! Gising ka na. Thank God, sabi nito, ang boses ay paos. Tumawag ako ng doktor. Anong nangyari? Tanong niya, sinusubukang bumangon. Huwag ka munang gumalaw, sabi ni Bruce, tinutulungan siyang humiga muli. Nawalan ka ng malay sa meeting. Stress and fatigue, sabi ng doktor. They ran some tests. Sakto namang pumasok ang isang babaeng doktor, ay hawak na clipboard at isang mainit na ngiti. Good morning, Yunat Aragon. I'm Ike Reyes, sabi nito. How are you feeling? Medyo nahihilo pa po, Dossie, sagot ni Ashley. That's normal, sabi ng doktor, tinitingnan ang kanyang chart. Lalo na sa kondisyon mo. Nagkatinginan si Ashley at Bruce. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Dossie? Tanong ni Bruce. Umiti ang doktor. Ang ngiti nito ay puno ng isang balitang babago sa lahat. Tumingin ito kay Ashley. Well, Yunat Aragon, bukod sa pagod, malusog na malusog ka. At mukhang kailangan nating alagaan ka pang mabuti sa mga susunod na buwan. Huminto ito, na para bang nagbibigay ng pagkakataon para ihanda nila ang kanilang sarili. Congratulations, sabi ng doktor. You're 6 weeks pregnant. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Buntis. 6 na linggo. Ang isipan ni Ashley ay blanko. Hindi. Impossible. Dahan-dahan, halos hindi niya namamalayan, ang kanyang isang kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Isang patag na tiyan na may itinatagong isang napakalaking sikreto. Isang buhay. Napatingin siya kay Bruce. At doon niya nakita. Ang mga mata ni Bruce ay nanlalaki sa gulat, nakatingin sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. At pagkatapos, ang gulat ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Isang emosyong bumuhos mula sa kanyang mga mata sa anyo ng mga luha. Walang salita. Walang tunog. Tanging mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Ashley, ang mga daliri ay nanginginig. Inilapit niya ito sa kanyang mga labi at hinalikan, habang ang kanyang mga luha ay tumutulo sa kanilang magkahawak na kamay. Sa gitna ng kaguluhan, ng demanda, ng pagbabalik, isang hindi inaasahang himala ang lumitaw. Isang buhay na mag-ugnay sa kanila sa paraang hindi na mapaghihiwalay pa. Isang pag-asang isinilang sa gitna ng bagyo. Lumipas ang 9 na buwan. Isang panahon na kasing bilis ng isang panaginip at kasing baga ng isang paghihintay.
Sa loob ng 9 na buwan, ang mundo ni Ashley at ng pamilya Aragon ay dahan-dahang binuo muli mula sa mga abo ng nakaraan. Ang demanda ni Clarice ay ibinasura ng korte. Sa tulong ng matibay na testimonya at mga ebidensyang inilatag ng mga abogado ni Ronaldo, natuklasan na ang key client ni Clarice na si Anton de Villa ay isang kilalang manloloko na mailayuning makuha ang parte nito sa pamana. Ang kahihiyan ay naging mas malaking dagok kay Clarice kaysa sa pagkatalo sa kaso. Umalis ito papuntang Amerika at hindi na muling nagparamdam. Ang boardroom ng Aragon Holdings ay naging isang silid ng pagbabago. Nakatayo si Ashley sa dulo ng mahabang lamesa, hindi bilang isang akusado o isang bagong empleyado, kundi bilang ang bagong sentro ng grabidad ng kumpanya. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang mga braso, mahimbing na natutulog ang isang sanggol na lalaki, nakabalot sa isang asul na kumot. Si Leon, ipinangalan sa kanyang ina, si Elena. Ang kanyang maliit na himala. Ang kanyang lakas. Sa araw na ito, sabi ni Ronaldo, nakatayo sa gilid, hindi sa pwesto ng kapangyarihan kundi sa pwesto ng isang ama. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng isang emosyong hindi na niya itinatago. Sa harap ng buong board, opisyal kong ipinapasa ang posisyon ng President at Chief Executive Officer ng Aragon Holdings. Huminto ito at tumingin kay Ashley, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng pagmamalaki. Sa nag-iisang tunay na tagapagmana ng pangalan at puso ng Aragon. Ang aking anak, si Ashley Santos Aragon. Pumalakpak ang mga miyembro ng board. Ngunit hindi ito ang palakpak ng pag-aalinlangan, kundi palakpak ng paggalang. Sa mga nagdaang buwan, nakita nila ang talino, sipag at puso ni Ashley. Nakita nila ang dugo ni Elena at ang talas ng isip ni Ronaldo sa iisang katauhan. Habang nakatingin si Ashley sa mga mukha sa paligid niya, bumalik sa kanya ang isang alaala mula sa ospital. Ilang sandali matapos niyang malaman ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Nakatitig lang sila ni Bruce sa isa't isa, ang balita ng doktor ay lumulutang pa rin sa hangin sa pagitan nila. Ang mga luha ni Bruce ay dumadaloy pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong isang nanginginig na ngiti. Magiging tatay na ako, bulong nito, na para bang sinusubukan pa ring paniwalaan ang mga salita. Magiging nanay na ako, sagot ni Ashley, ang kamay ay hindi maalis sa kanyang tiyan. Tinitigan siya ni Bruce at sa mga mata nito, nakita ni Ashley ang isang desisyong buo at hindi na mababago. Dahan-dahan, bumaba ito mula sa kinaupuan nito at lumuhod sa sahig, sa tabi ng kanyang kama sa ospital. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ashley, sabi nito, ang boses ay basag ngunit seryoso. Pakasalan mo ako. Natigilan si Ashley. Bruce dahil ba sa bata? Umiling ito, mas lalong hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Hindi. Masaya ako na magiging ama na ako. Pero hindi iyon ang dahilan. Matagal ko nang gustong sabihin to, Ashley, pakasalan mo ako, hindi dahil magkakaanak na tayo, kundi dahil hindi ko na kayang isipin ang buhay ko na wala ka. Pakasalan mo ako dahil sa bawat araw na gumigising ako, ikaw ang gusto kong makita. At sa bawat gabi, ikaw ang gusto kong katabi. Ikaw, Ash. Ikaw lang. Ang pader na matagal niyang itinayo sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Sa gitna ng kanyang mga luha, tumango siya. Bruce. Ang tunog ng palakpakan ang nagpabalik kay Ashley sa kasalukuyan. Tumingin siya kay Bruce na nakatayo sa tabi ng bintana ng boardroom, nakangiti sa kanya. Ang ngiti nito ay ang kanyang tahanan. Ang kanilang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang mamahaling hotel. Ginanap ito sa isang maliit at pribadong resort sa Isla de Clara, isang lugar na malapit sa probinsya kung saan lumaki si Elena. Simpleng seremonya sa tabing dagat habang papalubog ang araw. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Achery Palomares at ang asawa nito. Ang mga magulang ni Bruce. At ilang malalapit na kaibigan. Suot ang isang simpleng puting bestida, naglakad si Ashley sa buhanginan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, nakaalalay ang isang lalaking nakasuot ng barong, ang mukha ay pinaghalong saya at lungkot. Si Ronaldo. Habang dahan-dahan silang naglalakad patungo kay Bruce na nag-aabang sa dulo, yumuko si Ronaldo at may ibinulong sa kanya. Ang nanay mo, dapat siya ang kasama mo ngayon, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Pero salamat, anak. Salamat sa pagbabalik ng pangalan ko.
Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Pinisil ni Ashley ang braso nito. Salamat din po sa pagiging ama ko, sagot niya. At sa unang pagkakataon, ang mga salita ay hindi na mabigat. Ang mga ito ay totoo. Nang ihatid siya nito kay Bruce, may isang tingin ng pasasalamat at pagtitiwala na ipinasa si Ronaldo sa lalaking pakakasalan ng kanyang anak. Pagkatapos ng meeting sa boardroom, naglakad si Ashley sa pasilyo, kasunod si Bruce. Dala-dala pa rin niya si Leon, na ngayon ay gising na at pinaglalaruan ang kwintas na suot niya, ang kwintas na may maliit na susi na pamana ng kanyang ina. Huminto sila sa tapat ng pinakamalaking opisina sa 40 floor. Ang opisina na dati nililinis niya sa kalaliman ng gabi. Ang pinto ay nakabukas na. Ngunit bago siya pumasok, napansin niya ang bagong name-plate na nakakabit sa pader sa tabi ng pinto. Kulay ginto ito at simple lang ang pagkakaukit. Ashley D. Aragon, President & Chief Executive Officer. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Bruce nang umiti at tumango. Hinalikan nito sa noo si Leon at pagkatapos ay hinalikan siya sa labi. Welcome home, Jim Rick Velasco, bulong nito. Isisi pa rin, pabiro niyang sagot na may kasamang ngiti. Pumasok siya sa loob ng opisina. Ang amoy ay bago, amoy ng bagong simula. Ang malaking mahogany desk ay naroon pa rin, ngunit malinis na ito, nag-aabang sa kanya. Ang mga bintana ay nagpapakita ng malawak na tanawin ng syudad. Dati, mula sa ibaba, tinitingala niya ang gusaling ito, isang simbolo ng isang mundong hindi niya maabot. Ngayon, mula sa itaas, tinitingnan niya ang syudad sa ibaba, isang paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Hinaplos niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng luha, ang lahat ng takot, lahat ay may dahilan. Ang lahat ay nagdala sa kanya sa sandaling ito. Ang bili ng kanyang ina ay bumalik sa kanya, huwag kang magpakilala, mapanganib sila. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi iyon isang utos para magtago habang buhay. Isa iyong babala para maging handa. Para maging matatag. Para harapin sila, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at pagpapatawad. Niyakap niya ang kanyang anak ng mas mahigpit. Inilibot niya ang kanyang paningin sa kanyang bagong opisina, sa kanyang bagong buhay. Hindi ito ang katapusan ng kwento. Sa katunayan, para kay Ashley, sa kanyang pamilya, at sa maliit na leon na simbolo ng kanilang pag-ibig. Sa aking mga minamahal na mambabasa, kung narating ninyo ang bahaging ito, nais kong huminto sandali at mag-abot ng isang mahigpit na yakap, kahit sa pamamagitan lamang ng mga salita. Maraming salamat. Taos puso akong nagpapasalamat sa bawat minuto at oras na inilaan ninyo para samahan si Ashley, si Bruce, at ang buong pamilya Aragon sa kanilang masalimuot ngunit puno ng pag-asang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. May mga araw na kasama ni Ashley akong umiiyak sa kanyang maliit na kwarto, dinaramdam ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. May mga pagkakataon namang kasama niya akong kinikilig sa mga simpleng sorpresa ni Bruce sa pantry. At may mga sandaling kasama niya akong humaharap sa takot at galit sa loob ng boardroom. Ang bawat kabanata ay isang piraso ng aking puso, isang pagtatangkang isalarawan ang isang pag-ibig na kayang mabuhay sa gitna ng sakit, at ang kapatawarang kayang maghilom kahit sa pinakamalalalim na sugat. Ang kwento ni Ashley ay hindi lang tungkol sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao. Ito ay kwento tungkol sa pag-ibig sa pamilya, kahit gaano pa ito kagulo. Ito ay kwento tungkol sa pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, at higit sa lahat, pagpapatawad sa ating sarili para bigyan tayo ng pagkakataong maging masaya. Ito ay tungkol sa lakas na matatagpuan natin sa ating mga pinag-ugatan, at sa katatagan na harapin ang bukas, gaano man kadilim ang ating nakaraan. Umaasa ako na sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na mananatili sa inyong mga puso, na ang bawat isa sa atin, gaano man tayo kaliit sa tingin ng mundo, ay may karapatang lumaban para sa ating katotohanan, hanapin ang ating kaligayahan, at bumuo ng isang pamilyang tatawagin nating sariling atin. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang naramdaman ninyo habang binabasa ang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Sino ang karakter na pinaka-nakarelate kayo? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento.
Ang inyong mga salita at damdamin ang nagsisilbing inspirasyon at lakas ko para magpatuloy sa pagsusulat. At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang kwento ni Ashley sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huli. Hanggang sa susunod nating kwento.